back to our vlog. Today's episode is a life of an education student in a corrupt country. Charon! We'll talk about how corruption affects the education sector and kung paano tayo bilang mga future educators na apektuhan at pwedeng maging bahagi ng solusyon. Pero bago tayo magsimula, samahan niyo muna ako. Let's visit my friend. Friend, you know this one? Ano naman yan? Saan mo nakuha yan? Nakita ko sa social media. Ang ganda ng pinaglalaban nila. Dagdag budget para sa edukasyon. Lalo na ngayon sa panahon grabe ang corruption. Kaya dapat lang naunahin ng education sector. Wait lang, ano nga ba yung number 1 sandigan agenda? Good question. Ang number 1 sandigan agenda ay laban para sa mataas na budget sa sektor ng edukasyon. Ibig sabihin, layunin nito na ipaglaban ng dagdag pondo para sa mga estudyante, guro, at mga pasilidad sa bawat pamantasan o paaralan para mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Gets! So it's about pushing for a bigger budget para sa education sector. Yes, kasi kung may sapat na pondo, mas magiging maayos ang mga classroom, mas kumpleto ang equipment, at mas motivated ang mga guro. Tara, come walk with me. Let's talk about kung ano-ano yung mga napapansin natin bilang estudyante sa isang pamantasan. Alam mo, unang-una talaga kakulangan sa facilities. Yung mga laboratory, may mga equipment man, pero minsan hindi naman ginagamit. Tama. Pati yung mga sport equipment, karaniwan luma na o kaya naman kulang, kadalasan wala pa. At yung mga sahod ng mga guro, dapat dyan tinataasan na eh. Dagdagan pa ng kakulangan sa teachers. At may mga paaralan pa na binabaha tuwing tag-ulan. Ang hirap mag-focus sa pag-aaral kung mismong environment is problematic. Uy, hello! Parang interesado ka ba? Halika, join with us. We're talking about the effect of corruption on the education sector. Oo. Narinig ko kasi binabanggit nyo tungkol sa budget sa Sandigan Agenda. Curious ako. Ano ba yun? Good question. Actually, yung number 1 sandigan agenda ay tungkol sa laban para sa mas mataas na budget sa sektor ng edukasyon. Layunin nito na mapansin ng mga nasa mataas na posisyon, Senate, Congress at Commission on Higher Education na kailangan ng karagdagang pondo para mapabuti ang ating mga paaralan. Yes, kasi kung may dagdag na budget, mas maganda ang facilities. Makakabili ng mga bagong laboratory at sport equipment. At syempre, tataas din yung sahod ng mga teacher. At hindi lang yun. Kapag naayos yung sistema, mas magiging komportable ang mga mag-aaral sa pag-aaral. Walang estudyanteng kailangang magtiis sa mga tagas ng bubong o sira-sirang upuan. Wow! May ganitong advocacy pala. Parang gusto ko na rin makisali. Exactly. Kaya mahalaga ang awareness. Dapat alam natin kung saan napupunta ang mga budget, kung saan nila ito ginagamit, at lalo na kung paano natin mapoprotektahan ang pondo ng edukasyon laban sa korupsyon. Minsan kasi may budget naman pero dahil sa korupsyon, hindi umabot sa mga estudyante ang tulong na dapat para sa atin. Tama. Kaya yung number 1 sandigan agenda ay parang boses ng kabataan para ipaglaban na education first, corruption never. Ang ganda naman nun. Kaya pala sabi nyo kanina, ang ganda ng mga ipinaglalaban nila. Now, I get it! See? That's why talking about these things matter. Kasi kapag nagka-interes sa mga estudyanteng tulad mo, mas lumalakas sa mga panawagan natin para sa pagbabago. So mamaya, game ba kayo? Magpa-interactive game tayo about sa corruption sa education sector para maging malinaw. Nice idea! Para may participations din yung mga viewers natin. Ngayon na amin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, tulay, kalsada, lahat substandard. Opo. Alam nyo ba, ayon sa mga ulat, bilyong piso ang nawawala dahil sa korupsyon bawat taon.
Kung napunta sana iyon sa edukasyon, ilang paaralan na kaya ang naipatayo? Ilang estudyante na kaya ang natulungan? Buti na lang may mga student leader na kumikilos para rito. Sila yung mga nag-aangat ng boses ng mga estudyante sa mataas na antas. Tulad ng ginagawa ng mga student leaders natin, nagpapasa sila ng GA resolution sa student government at sinumite sa Office of the Student Regent hanggang sa Board of Regent. At ngayon nga, nagpunta sila sa Congress dahil magkakaroon or meron tayong budget deliberation for 2026. Galing no? Kasi from campus concern, nadadala nila hanggang national level. Exactly. Malaking hakbang yan para sa taas budget para sa edukasyon. At kapag tuloy-tuloy yung mga gantong aksyon, mas mataas yung chance na marinig yung boses ng mga kabataan. At isa pa mga ka-ed, meron din pala tayong interactive game sa kalagitnaan ng ating vlog. Maaari ninyong i-comment ang inyong mga kasagutan sa ating comment section. Ang unang tao na makasasagot ng tama ay siyang mapipili upang magkaroon ng papremyo. Alright mga ka-ed, but before we go deeper, let's play a quick game. Ang tawag dito ay Corruption or Solution. Game yan! Paano nga ba ang mechanics neto? Simple lang. Magbabasa tayo ng ilang sitwasyon, tapos huhulaan ng mga manonood sa comments kung corruption o solution. Kung sino ang unang makakasagot ng tama sa mga katanungan natin ay maaaring makatanggap ng premyo. Ready ka na, friend? Ready? Let's go! Question number 1. A principal uses the school funds to buy new computers and textbook for students. Corruption or solution? Question number 2. A government official reports a new school project. Pero ghost project pala, walang naipatayo. Ano ito? Corruption or solution? Question number 3. Student leaders submit proposals and resolutions para itaas ang education budget sa Congress. It is corruption or solution? Question number 4. A teacher asks a student for extra payment to pass the subject. Corruption or solution? So ayun mga ka-ed, comment daw below ang inyong mga kasagutan sa 4 na tanong. Let's see kung sino ang anti-corruption champion sa vlog na ito. You know, this topic hits hard. Kasi tayo mismo ang nakararanas ng kakulangan sa education system. Pero ang maganda, may mga tao at leader na kumikilos. Tulad ng Sandigan Agenda number 1, to fight for higher education budget. Kasi kung maayos ang pondo, maayos ang learning environment. At kung maayos ang edukasyon, mas madaling labanan ang korupsyon. Tama, education is foundation of integrity. We don't just teach subject, we teach honesty, service, and love of our country. So mga ka-ed, ano ang mga pwede nating gawin? Support our student leaders, raise awareness, and be informed. Let's continue to demand transparency and accountability. At higit sa lahat, tayo mismo ang maging halimbawa. Magsimula sa maliit, sa pagiging tapat, responsable, at mapanuri. Kasi sa totoo lang, kung gusto nating mawala ang korupsyon, dapat magsimula sa bawat isa sa atin. Being an education student in a corrupt country is challenging, but it's also empowering. We see the problems, and that make us more determined to teach for change. Kaya, laban lang mga ka-ed. Ipagpatuloy natin ang hatikain number 1 Sandigan Agenda. Laban para sa mataas na budget sa sektor ng edukasyon. Yes, because quality education is not a privilege, it is a right. So ayan mga ka-ed, naabutan na kami ng malakas na ulan. Sana ay matutuhan kayo sa aming vlog. Don't forget to like, share, and subscribe for more educational video like this. And comment down below, ano ang gusto mong solusyon sa problema ng korupsyon sa edukasyon? Para sa edukasyon, para sa kabataan, at para sa bayan.